So, hello. So, ito na po yung final video natin about dito sa ABG interpretation para ma-determine natin kung yung data na pinapakita ng parameters ng pasyente ay isa respiratory acidosis ba, alkalosis, or metabolic acidosis or alkalosis. Ito ba ay compensatory, partial, or full compensation pala, sorry. Compensation pala yun. So, now, let's have the following data. So, ito po yung normal ha, normal. So, below the blood pH, again, reminders, ay acidosis. Above the blood pH of 7.45, alkalosis. In terms of partial pressure naman po, meron po tayong data dito na yung partial pressure ng carbon dioxide, 35 to 45 ang normal range. Dito naman sa bicarbonate ay 22 to 26 milliequivalents per liter ang kanyang ah, ah, normal values. In terms of acidity, ang measure po natin dyan, ang tinitingnan natin dyan ay carbon dioxide. At in terms of o determining if it is respiratory or hindi, carbon dioxide pa rin dati ang titingnan. Ang carbon dioxide po ay directly proportional sa acidity. Okay? Always reminded of that concept. Directly proportional sa acidity. The more carbon dioxide, the acidic the blood is, the lower the pH then. Tapos pag bicarbonates naman is measure of basicity. Ito naman, the more the bicarbonate is, the basic the blood is, the higher the pH. Okay, mas mataas po ang pH, mas basic. At ang directly proportional dun ay ang bicarbonates. Okay, let us do the three steps ABG interpretation. So, ang una nating mga example na ipapakita ay mga example na uncompensatory. Ano? Uncompensatory. So, let's start the step one. Step one is you have to identify if it is acidosis or alkalosis. Okay? You have to identify if it is acidosis or alkalosis. Number two, identify if it is respiratory or metabolic. Pag respiratory, ang titingnan po natin ay carbon dioxide. Okay. So, titingnan natin kung acidic ba yung blood pH, tapos mataas, elevated yung carbon dioxide, that is respiratory acidosis. Pag naman alkalosis yung pH ng dugo, tapos mataas yung bicarbonate, that is metabolic alkalosis. Okay? Now, next is we have to identify if it is compensated or uncompensated. May dalawang klase tayo. We have full and partial. In this video, ang ipapakita ko lang muna ay yung mga uncompensated. Ibig sabihin, abnormal yung isang data, tapos normal yung isa. Yun yung mga uncompensated. Okay? Ibig sabihin, hindi nagre-respond. Hindi kailangan magpadami ng isa para ma-neutralize yung isa kapag kaganon. Okay, let's have the following data. Let's say ang blood pH ng pasyente ay 7.25. Ang carbon dioxide ay 50. Tapos ang bicarbonate ay 24. Okay. Unang-unang i-analyze nyo ay ang blood. Tingnan natin ang blood, 7.25. Pag tiningnan natin sa normal range ng blood, so this 7.25 is less than 7.35. That's why we can say that what happening in the patient body is acidosis. Okay. Now, ngayon, anong klaseng acidosis siya? Respiratory or metabolic? In terms of respiratory, ang tinitingnan natin ay carbon dioxide. In terms of metabolic, ang tinitingnan natin ay bicarbonate. Now, sa dalawa, ang carbon dioxide, kung makikita nyo, elevated. Okay? Ang elevation ng carbon dioxide ay directly proportional sa acidity ng dugo. Okay? Since acidosis ito, tapos mataas ang carbon dioxide, tapos ang nakita natin sa bicarbonate ay normal, ang bicarbonate kasi ang 24 ay pasok sa range ng 22 to 26. So we can say that the condition of this patient is a respiratory acidosis. Okay? Bakit respiratory acidosis? Unang-una, sabi ko nga sa inyo yung konsepto na kailangan tandaan. Kapag acidity, ang ating tinitingnan na congruency ay ang CO2. Okay? Ang tinitingnan din natin para malaman natin kung siya ay respiratory ay CO2. Okay? Now, since in our data, meron tayong acidosis sa dugo, nakita natin na elevated ang carbon dioxide. So, ibig sabihin, itong elevation ng carbon dioxide, siya yung nagtitrigger ng pagka-acidic ng dugo. Kasi itong other parameters ay normal naman. Kasi 22 to 26, ang 24 ay
normal dito sa bicarbonate. So that's why our diagnosis here is a respiratory acidosis. Okay, I hope that's clear. Next, second example. Let's say ang pasyente ay merong blood pH na 7.56. Tapos ang carbon dioxide ay 28. Tapos ang bicarbonate ay 22. Okay. So, now if we see this values, siya ay mas mataas sa 7.45. So, yung mga range na lumalampas na sa 7.45 hanggang dito, pataas ang pH, we can say that this pH is, ang patient ay merong condition na alkalosis. Okay, anong klaseng alkalosis siya kaya siya? Metabolic or respiratory? Now, nakita na naman natin na ang ating CO2, una natin titingnan na para malaman kung respiratory. Ang CO2 po ba ay normal? Ang 28 po ba ay normal? Pasok sa normal range? No. Siya naman ngayon, ang CO2 ay below 35. So, ibig sabihin, pag mababa ang CO2, nagiging basic ang dugo. Okay? Ngayon, para ma-confirm natin kung respiratory nga siya at hindi metabolic, tingnan natin ang sa bicarbonate. Ang bicarbonate kasi determinant siya ng metabolic naman. Ngayon, nakita natin na ang bicarbonate ay 22, flat na flat. Pasok siya sa normal range. Okay? So, that's why ang bicarbonate natin normal, ang CO2 natin ang abnormal. So, ang ibig sabihin kung ang CO2 ang affected, merong respiratory condition ang pasyente na nagkokos ng kanyang pagiging alkaline ng dugo. So, we can say na ang ating pasyente here ay merong condition na respiratory alkalosis. Okay, I hope it's clear. Ang 28 ay below 35, which is, ibig sabihin, pagbaba ng CO2, nagiging alkaline ng dugo. Kasi nga, ang CO2 nagpapa-acidic, ay ngayon, nawawala siya sa dugo. Nagde-decline na kanyang level. That's why, alkalosis. Below normal ang CO2, hindi siya normal, hindi pasok dito. Ang normal natin ay bicarbonate. So, walang problema sa metabolic. Kasi normal naman ang bicarbonate. Okay? That's why, ang sagot dito ay respiratory alkalosis. Next. What if ang pH ng pasyente ay 7.25, tapos ang CO2 ay 37, tapos ang bicarbonate ay 21. Now, we can say, kung ang 7.25 ang values ng blood pH, ang nangyayari sa pasyente ay acidosis. Kasi ang 7.25 ay mas mababa kaysa sa 7.35. Okay, so mangyayari ay acidosis. Next, tingnan natin ang CO2. So, if ang CO2 ay elevated, that is respiratory. Pero ang nakikita natin sa CO2, 37. Ang 37 ay between 35 and 45. So, ibig sabihin, ang 37 pasok sa normal range. Ang CO2 natin this time ay normal. Ngayon, ito na yung parameters sa titingnan natin. Dahil uncompensated ito, makaka-assure tayo na ito ay metabolic. Tingnan nyo yung 21. Ang 21 ba pasok sa normal? No. So, since mas mababa siya sa normal, yung base natin, ibig sabihin, mas umunti yung base, ano mangyayari sa dugo? Magiging acidic. So, that's why, nangyaring condition ngayon sa ating pasyente ay metabolic acidosis. Okay? Next. What if ang pH ng pasyente ay 7.56, tapos 40 ang CO2, tapos ang bicarbonate ay 35. Ang 7.56, pag nakita natin sa range ng blood, ay more than 7.45. That's why we can say that ang pasyente ay mayroong alkalosis or blood alkalosis. Ngayon, anong klaseng alkalosis? Anong nagtitrigger? Respiratory condition ba or metabolic condition? Sa carbon dioxide, nakikita natin na 40 ang value. Ang 40, pasok ulit sa normal range. Ang normal range kaya 35, 36, 37, 38, 39, 40, until 45. 40 po pasok sa loob niyan. Kaya ang ating CO2 here ay normal na naman. So, ibig sabihin, ang ating possible na may abnormality, kaya naging alkalosis ang dugo, is yung ating bicarbonate. So, ang 35 po ay masyadong mataas kaysa sa maximum. Ang maximum nito 26 lang eh. Ngayon, sobrang dami ng base, kaya magiging basic ang dugo. So, ang condition natin ngayon ay metabolic alkalosis. Ano? Kasi sobrang dami ng bicarbonate, kaya sobrang basic ang dugo, kaya nagkakameron ng alkalosis. Pag kung ito naman ay mababa, tapos normal ang carbon dioxide, yun naman ang metabolic acidosis. Okay? Now, question.
What if both CO2 and bicarbonates are not normal, but a patient has a normal blood pH? Ayan. Dito na ngayon pumapasok yung ating concept na compensatory mechanism. Ano? Ibig sabihin, parehas na silang hindi normal. Kanina kasi, dun sa uncompensatory, sa mga example natin, abnormal yung isa, normal yung isa. Ngayon, dito sa compensatory mechanism, kung abnormal yung isa, abnormal na din itong isa. Tapos, ang pH ng dugo ay abnormal din. So, pagka ganon, yun yung partial compensatory. Pero kapag abnormal yung dalawa, tapos normal yung dugo, duguhan, normal. Ito po yung pole. Ito nasa taas, pole. Both are not normal. Tapos, normal ang blood pH. That is full compensatory. Ibig sabihin, enough yung compensation na ginawa nung isang system para lang mapabalik sa normal na blood pH. Kapag naman tayo ay hindi bumalik sa normal blood pH pero nagko-compensate yung system, that is partial compensation. Okay? So now, I hope this concept is clear for you para pumunta na tayo dun sa mga example ng ano. Sige, dire-diretso ko na pala itong ano. Now, sa respiratory acidosis, 'di ba, dun sa ating previous concept, kapag mataas ang ano, ang ah, acidity ng dugo, decline ng pH, 'di ba? Ibig sabihin, may respiratory condition ng pasyente na affected yung normal values ng carbon dioxide. Ngayon, ang ginagawang compensatory mechanism ng kidney, inaangat din niya ang bicarbonate. Kaya ang bicarbonate more than 26. 'Di ba ang normal ng bicarbonate? 22 to 26. So, if this is abnormal, tapos abnormal yung tatlo, that is partial compensation. Tandaan nyo, hindi enough yung ginagawang compensatory mechanism nito para maibalik sa normal pH ang dugo. Hindi enough yung neutralization nito dito sa acid. Next, kapag naman alkalosis, ang compensatory mechanism naman ng kidney ay i-decrease naman yung base sa dugo para naman mabawasan yung pagka-alkaline ng dugo. Pero if ang dugo ay elevated pa rin na pH, hindi na babalik sa normal, that is partial compensation. On the other hand, sa metabolic acidosis, ang nagko-compensate naman natin ay lungs. So, if below normal ang ating bicarbonate, ibig sabihin acidic ang dugo. Anong gagawin ng lungs? I-release niya ng mas mabilis, so faster rate yung carbon dioxide sa dugo para bumaba ang CO2. And that thing, mako-compensate ng lungs yung pagbaba ng pH. Ano? Kasi nga, tinatapon niya yung acid sa hangin, which is the CO2. Yung CO2 kasi, di ba sabi ko sa inyo, directly proportional to the acidity. So, ang CO2 magiging less than 35 in this compensatory mechanism. Pag normal yung bicarbonate, bumababa din yung ano. Next, in terms naman of metabolic alkalosis, mataas naman ang bicarbonate, ano naman gagawin ng katawan? I-increase naman yung CO2 para ma-neutralize yung sobrang base. Okay? So, I hope those concepts are clear para ma-state natin ng tama yung condition ng pasyente based dun sa kanyang data, dun sa kanyang diagnosis, yung mga data na lumabas dun sa mga parameters. Okay? Now, again, in respiratory acidosis, ang nako-compensate natin ay ang bicarbonate. Kapag may respiratory acidosis, mataas ang acidity, that's why iaangat ng katawan nyo yung base para ma-neutralize yung acidity. Kapag naman mababa yung dito, pag naman mataas ang pH or ang pH ng dugo ay masyadong basic, may respiratory alkalosis, ang gagawin naman sa bicarbonate, itatapon naman ng kidney. Mas mataas na rate. Kaya i-decrease siya sa dugo. Ang metabolic acidosis, again, ang magko-compensate naman yan ay lungs. So, tabi ko. Lungs naman po yung magko-compensate dyan. So, ibig sabihin, ang CO2 naman ay i-decrease para ma-decrease yung acidity ng dugo. Kasi, di ba, directly proportional yung CO2 sa acidity ng dugo. So, pero, nagbabago yung breathing rate niya ng pasyente, kaya affected talaga pag nagko-compensate. May sakit pa rin siya. Next, dito naman sa alkalosis ng metabolic, anong gagawin naman sa CO2? I-retain naman sa system. That's why mag-i-increase ang CO2 more than 45. Okay? I hope ay clear na sa inyo yung mga concept na yan para masabi natin kung ano yung condition ng pasyente based dun sa parameter. Ito namang mga ipapakita ko sa inyo ngayon ay mga compensatory na result. May compensation na nangyayari. Yung kanina kasi,
ay isang abnormal tapos isang normal. Kunyari, normal ang bicarbonate, abnormal ang CO2, respiratory condition yon. Abnormal ang bicarbonates, normal ang CO2, that's metabolic condition, yung kanina. Pero ngayon, parehas silang abnormal, kaya medyo mahirap siyang i-interpret pag hindi nyo na-gets kung paano. So let's go to the compensatory results. We have a pH, for example, ito yung compensation na we have a pH of 7.30. So tapos ang ating carbon dioxide ay 50, tapos ang bicarbonate ay 49. Okay. So ang ating result ng blood pH ay hindi normal na naman. Ang 7.30 ay less than 7.35. So that's why nagkakameron tayo ng acidosis. 'Di ba pag mas mababa ang pH kaysa dito sa values na pinakamababa dito, acidic ang dugo. So that's why acidosis. Now, ano kayang klaseng acidosis siya? Respiratory or metabolic? Kung makikita nyo, parehas itong parameter natin na abnormal, right? Okay. Ang CO2 natin ay elevated. Kasi 45 lang po yung normal, yung dulo. Pero 50 yung kanyang that's why meron siyang above normal na result sa CO2. Ang bicarbonate din niya ay above normal din, 49. Masyado rin mataas yung 49. So, tingnan nyo, ang hirap niya sabihin kung siya ay respiratory o kasi walang isa na normal. Ngayon, ang gagawin niyo dyan, since nasabi ko sa inyo yung concept na ang blood acidity ay directly proportional to CO2, we can say that this condition is a respiratory ang kanyang cause. Tandaan nyo. Kasi acidic ang dugo. Sa dalawa, sa bicarbonate at saka kay CO2, sino ba yung nakakapagpa-acidic? CO2 o bicarbonate? Siyempre, CO2. Yun yung concept na pinapaulit-ulit ko sa inyo. That's why this result will lead to the conclusion na ito ay respiratory condition ng cause. Bakit? Kasi itong isa, yung bicarbonate, although elevated siya, ay base naman yan. Bakit yan magpapa-acidic ng dugo? Okay. So, ibig sabihin, ito lang yung compensatory mechanism, kaya siya elevated para ma-neutralize niya yung 50 at hindi bumagsak ng bumagsak yung pH ng dugo. So, ibig sabihin, ang meron tayo ngayon ay respiratory acidosis at ang ating compensated dito ay ang ating bicarbonates kasi acid nga ay directly proportional sa CO2, elevated ang CO2, that's why it is respiratory. Tapos, ang bicarbonate, hindi naman siya pwedeng magpa-acidic ng dugo. Ang bicarbonate, ginawa lang siyang compensatory mechanism. Ang gagawin ng kidney nyo, i-re-retain yung bicarbonate para dumami sa dugo at man-neutralize yung too much acid. So, this is respiratory acidosis with partial compensation. Ang tamang sagot dito sa diagnosis nito Respiratory acidosis with partial compensation. Bakit respiratory acidosis? CO2 kasi ang elevated at acidic yung ating condition. Kasi elevated din naman ang bicarbonate pero hindi naman acid ang bicarbonate base siya. So paano siya magkokos ng acidosis? Yun yung nila, pino-point out. Next, another result. Ang blood pH natin ay 7.51. Tapos ang carbon dioxide ay 51. Ang bicarbonate ay 41. Now, let's analyze. Ang 7.51 ay less than 7.45. So that's why we can say that ang pasyente ay merong alkalosis. Okay? When say alkalosis, mas mataas dito. Basic masyado yung dugo. Now, ano kaya yung condition natin? Respiratory or metabolic? Nakikita natin na ang pagiging alkaline ng dugo or pagiging basic ay directly proportional kanino? Kay ano ba? Kay CO2 o kay bicarbonate? So, kay bicarbonate. So, ang i-analyze natin para malaman natin kung siya ay metabolic or ay kung sino yung directly proportional sa pagiging alkaline. Ang directly proportional sa pagiging alkaline ay ang ating bicarbonate. So, nakikita nyo, ang normal values ng bicarbonate, 22 to 26. Masyadong elevated yung 41, kaya alkaline ang dugo dito. So that's why ang ating bicarbonate at saka hindi normal, pero isa diyan ang compensatory lang, pang-neutralize lang ng sobrang base. So, ginagawa man din ng respiratory, ini-increase niya yung level of CO2 sa dugo para maging medyo acidic dahil nag-alkaline na nga yung condition natin. So, ang diagnosis dito, since directly proportional ang bicarbonate with alkalosis or alkalinity ng dugo, we can say that this condition is metabolic in nature. So that's why the result is metabolic
alkalosis. Kasi ang pagiging alkaline ng dugo ay directly proportional sa bicarbonates. Elevated ang bicarbonate natin kaysa sa normal, kaya magiging basic talaga ang dugo. Hindi naman nakakapagpa-basic ng dugo ang carbon dioxide, di ba? Paulit-ulit ko na sinasabi na ang carbon dioxide ay directly proportional sa acidity, hindi sa basicity. Ang directly proportional sa basicity ay bicarbonate. That's why ang diagnosis ay metabolic alkalosis. And ang ating compensation lang ay yung ating lungs, kaya ini-increase niya yung CO2. Tapos, ang ating ano dito ay partial compensation. Okay? Now, next result. Meron tayong ano ulit, result, 7.35. Tapos, ang ating CO2 ay 49. Tapos, ang ating bicarbonate ay 30. Okay. So, makikita natin na ang ating pH ng dugo ay normal. Tama? Normal. Ang 7.35 ay pasok sa normal range. Okay? Kung makikita nyo. Kaya, ito yung tinatawag na full compensation. Ibig sabihin, enough yung ginawang compensation nitong dalawa sa isa't isa kung sino man dyan ang may problema para ibalik sa normal pH ang dugo. Ano? So, normal ang dugo, so full compensation na magiging final answer na. Pero hindi natin alam kung siya ay acidosis or alkalosis. Bakit? Kasi wala tayong baseline kung acidic ang dugo or hindi kasi nasa normal na rin siya. Now, dalawa ang pwede niyong gawin dyan. Since parehas normal itong dalawa, at hindi niyo malaman kung metabolic siya or alkalosis. Ang una niyong pwedeng gawin ay kailangan niyong itanong sa pasyente yung kanyang record, medical record. Ito bang si pasyente ay pumunta sa ospital with some certain respiratory condition? If yung at yes ang sagot, or pumunta siya with certain respiratory condition, so we can say na siya ay respiratory acidosis. Ano? Kasi nakikita natin anong mayroon sa sa carbon dioxide above normal. Above normal yung carbon dioxide. So we can say that is respiratory acidosis if sakit sa baga yung pinunta niya sa ospital. Pero if metabolic disease katulad ng diabetes, that is metabolic alkalosis kung elevated. Pag below normal naman ang bicarbonate, that is acidosis, metabolic acidosis. Now, ang nakikita natin, normal yung dugo. Paano natin malalaman? Ganito ang gagawin nyo. If hindi, wala kayo ng medical record ng pasyente kung ano yung sakit niya, kung pang respiratory ba o kung pang metabolic, ang sunod nyong gagawin ay yung tinatawag na strategy, the acid side, basic side rule. 'Di ba? Kita niyo yung values ng dugo. Yan, ililista niyo yan ng dire-diretso. 7 point, ano pagkakasunod-sunod niyan? 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, until 7.45. Now, ang result natin normal naman. Pero yung 7.45, sang side siya mas malapit? Acidic side o basic side? 'Di ba ang mean ng range na ito kapag ni-range natin 'yan na nilista natin lahat ng mga values within this range ay ang pinakang gitna nila ay 7.39 at saka 7.40. Doon nyo hahatiin sa gitnang 'yon. Tapos ang 7.35 as a result, saan siya mas malapit? Acidic side o basic side? Kung mapapansin nyo, ang 7.35 ay nasa acidic side. Okay? So that's why ang ating magiging conclusion dito, ang condition ng pasyente ay acidosis. Okay? Bakit? Ang 7.35 kasi, pagka inano nyo itong range na ito, nilista nyo lahat ng values nito within this range, between this, hahatiin nyo sa gitna, tapos yung 7.35 hanggang 7.39, yun ay acidic side. Yung 7.40, 7.41 hanggang 7.45, that is a basic side. Ang 7.35 ay nasa acid side. That's why, ang conclusion natin, acidosis. Pero hindi acidosis na direkta. Ang ilalagay nyo sa diagnosis nito ay N-acidosis. Now, pag acidosis ang ating tinitingnan, ano ang titingnan nating parameter? That is carbon dioxide. If elevated ang carbon dioxide, we can conclude na yung acidosis na yon ay trigger ng respiratory condition. Bakit? Kasi directly proportional ang carbon dioxide with the acidity of the blood. Hindi naman kay bicarbonate
Tama ang result ng bicarbonate, elevated din. Pag elevated ba ang bicarbonate, magiging acidic ang dugo? Hindi. Basic nga ang dugo pagka bicarbonate. Kaya, ang ating ditong pinakang eksaktong ano ay respiratory condition. Okay? Ang 7.35 as mas malapit sa acidic side, kaya acidosis yung ating ano dito, diagnosis and acidosis. Okay? So, ang ating magiging ano diyan findings or ano ay respiratory and acidosis. Kasi bakit natin nilagyan N? Kasi normal naman yung pH ng blood. Kaso nga lang, inassume natin na yung blood na normal pH na yan ay mas malapit sa acidic. Kaya N acidosis. Okay? So, ang magiging ano natin diyan ay compensation natin ay yung bicarbonate. Kasi elevated naman siya, pero hindi naman siya directly proportional sa pagiging acidic ng dugo. Okay? So, ang ating maging ano ay respiratory and acidosis full compensation. Bakit? Kasi nabalik nung compensatory mechanism sa normal pH ng dugo. So, ibig sabihin, normalize yung iyong pakaramdam, normal yung dugo mo. Pero, mayroon ka pa ring respiratory condition. Nandun pa rin yung sakit sa baga. Okay? Kasi, kapag yung sakit sa baga, chronic na, dyan na naapektuhan pati pH ng dugo pag chronic, pag malala na. Pero ibig sabihin, naibalik ka ng doktor sa mas stable na pakaramdam, bumalik yung pH ng dugo mo, naaagapan yung condition mo. Kaya, may sakit ka pa rin naman, pero hindi na katulad nung dati na chronic. Ano? Kasi nabalik sa page na yung dugo mo eh. Na-compensate na. Next, another result. 7.44, tapos ang ating CO2 ay 7.48, tapos ang bicarbonate ay 7.35. Okay. So, ang ating normal pH ay 7.35 to 44. Ang 45 pala. Ang 7.44 ay malapit sa or pasok sa normal range. Tama, pasok siya sa normal range. That's why here, ang condition dito ng pasyente ay normal ang pH ng dugo. Pero, merong abnormal sa dalawang parameter. Tama, abnormal sila parehas. Normal ang blood, pero above normal ito. Ibig sabihin, may nangyayaring alkalosis or acidosis na metabolic or respiratory, hindi lang natin malaman kung siya ay pro-metabolic yung condition or respiratory. Okay, now, ang nakikita natin sa dugo, 'di ba gagamit una tatanungin natin yung medical history ng pasyente kung pang-metabolic yung sakit niya or pang-respiratory. Pag wala yung unang plano na yun, ito yun, yung ano ulit, acid side, basic side. I-range nyo uli itong 7.35 hanggang 7.45. Ililista nyo, hahatiin nyo sa gitna. Yung 7.35, 7.36 hanggang 7.39 ay acidic side. Yung 7.40, 41, 42, 43, 44 ay basic side. Ang 7.44 ay pasok sa basic side. So that's why merong nangyayaring alkalosis. Okay? Ibig sabihin basic ang dugo. Mas malapit sa pagiging basic ang 7.44. That's why, ang titingnan naman nating parameter, kung malaman natin kung siya ay metabolic or hindi, ay ang bicarbonate. Nakita natin na ang bicarbonate ay above normal. Ibig sabihin, madami masyadong bicarbonate sa dugo. Kaya nagiging basic ang dugo, mas malapit sa basic, 7.44. So that's why, ang ating ano dito, diagnosis ay metabolic and alkalosis. Okay? Bakit alkalosis? Kasi yung 7.44 ay malapit sa basic. Ang basic, ang ating tinitingnan parameter ay ah, bicarbonate. So that's why 35 is pasok para sabihin metabolic alkalosis ang nangyayari. Ang compensation lang natin ay itong CO2. Inaangat ng inyong lungs ang CO2 sa dugo para ma-neutralize yung sobrang base. Okay? So ang sagot dito dahil pasok sa normal range ang dugo, enough yung compensatory para ipasok sa normal range. That is full compensation. Okay? If this blood is abnormal or hindi siya normal, ang tawag naman doon, partial yung kanina mga example. Okay? I hope ay clear na sa inyo yung mga example. If hindi, para malaman ko kung nanonood talaga kayo or nasubaybay niya itong mga tutorial dito, is sa next meeting ay mag-quiz tayo ng 1 to 20, 1 to 20 na mga ganto, mga pH, mga data, tapos aalamin nyo kung siya ay anong klaseng diagnosis ang meron doon sa parameters na inilabas doon sa dugo ng pasyente at saka sa EBG. Okay? So, ang isasagot nyo ganito, metabolic and alkalosis, for example, ano siya, full compensation o hindi?
Or ilalagay nyo rin dun kung ano siya, ang uncompensatory. Malalaman nyo naman pag uncompensatory, basta yung dito sa dalawang parameter na to, may isang normal. Ano, pag naman compensatory, makikita nyo na itong dalawang parameter na to ay parehas abnormal. Compensatory yun. Pero pag may isang normal dito, uncompensatory yun. Ano? So, I hope ay clear na po lahat yung mga tungkol sa ABG. Ngayon, kung hindi pa rin clear, pwede nyo namang panoorin ito. Or kung hindi kayo kumpiyansa dito sa video ito, pwede naman kayo pumunta sa ibang tutorial pa sa dito sa YouTube. Okay, that's all for this video and God bless class. Sana ay naintindihan niyo itong tutorial na to at may pasa niyo yung long quiz about dito sa ABG interpretation next meeting. That's all for this video and God bless.